Mayong adlaw mga dear friends, kini na usab si Ate Gems sa ato ang YouTube channel Katabi with Ate Gems, ang mga istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Ug kun kamo dili pa subscriber sa ato ang channel, ayaw kalimot pag-like, share and subscribe. Daghan kaayong salamat. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanang mga followers sa imuhang YouTube channel. Tawagan lang ko sa pangan nga Jeremy ug mao kini ang akong istorya. Ang among pamilya ang pinakainila sa among baryo tungod kay nga akong mama usa ka barangay kapitan. Ang among pamilya pod ang unang nakapalit og sakyanan sa among lugar. Kami pod ang nag-iya sa pinakadako nga tindahan sa amo. In short, okay ra ang among pamuyo. Girespeto sa mga tao ang tanang membro sa among pamilya. Lakip na ako. Bisan pa sa tanan namong manag-igsuon ako ang lahi ug panagway. Matod pa nila nga mura kog Koreano. Usahay tawgon gani ko nila og opa. Tungod kay ang ilahang panan-aw nako kamay-ong kuno nako ang Korean star nga si Lee Min Ho. Naliwat man kuno ko sa kong papa, anak deko ni mama sa pagkadalaga ug dihang naminyo sila sa akong stepfather nga si Papa Max. Siya na ang nangamahan nako. Pinangga kay ko ni Papa Max sama sa iyahang tinuod nga anak, mao nga wa gyud problema nining bahina. Niadtong college nako sa syudad, nagrent sila si mama ug papa og gamay nga apartment para doon ako'y kapuy-an. Okay naman kaayo. Bisan og ako lang usa pero dako sila pagsalig nako. Di ko magbinuang sa syudad. Kay kibaw sila nga buutan ko nga pagkabata. Wa ko'y bisyo, wa ko'y barkada. Ang akong yatiman mao ang pag-focus akong pagtuon sa kurso nga akong ikuha nga chemical engineering. Kung way klase sama sa holiday, summer vacation, Saturday ug Sunday, muli gyud ko sa mua sa probinsya. Kay mingawon ko nila ni Mama ug ni Papa Max ug sa tulo nako ka mga manghod. Basta makibaw na gani si Ava nga nakauli ko og probinsya mo ato dayon siya sa mua para makikita nako. Si Ava di ay ang ako pinakasuod nga kung babae nga silingan rapod namo. Actually, manghod kaayo nako siya og edad. Graduating pa lang siya sa high school niya to samtang ako third year college na. Magstorya mi si Ava gikan sa Lasite sa gabi hangtod sa kadlawon. Maglingkod mi sa among terrace basta si Ava na gani ang akong katubang di gyud mi mawad-an og topic. Kung saon nga magkasinabot mami kay bright siya nga pagkabata. Di pa ko malimot niya itong nilabay nga katuigan nga high school pa lang ko niya to. Ug akong suod nga higala ang maguwang ni Ava nga si Giselle. Actually kami ni Giselle ang pareho edad. Ug kami pod ang nahidungog sa una nga manag-uyab. Niya itong high school pa ko Papa Joe, I'm so proud to say nga ako mo'y atuon sa mga kababayan sa amo. I don't know nganong ganahan sila nako. Tungod siguro kay di ko bastos nga pagkalalaki. Gentleman ko ug maayo ko mo tratar nila. Ang unang babae nga tigatuan sa mua mao si Rachel, ang pinakagwapa sa mong lugar. Gisungog dayon ko ni Papa Max nga ipauyab ko no dayon ako si Rachel. Kay gawas nga gwapa adunahan pud ug doon na sila'y negosyo. Pila ka buwan po ko nga nagkakami ni Rachel, though walay formal nga courtship kay binata palagi. Makontento lami nga mag-istoryahanay sa among terrace. Nahunong ang among relasyon ni Rachel dihan nilarga siya Manila. Sunod nga babae nga akong nasudsong kinabuhi mo si Ara. Guwapa pod si Ara nga nagpuyo lang gihapon sa mong baryo. Pero nag-eskwela og college sa syudad. Nilanat pod og pila ka buwan ang among mutual understanding ni Ara. Pero nahunong ra diyang wa na kini magulian sa among probinsya. Mao di ay kay doon na siya uyab nga taga syudad. Unya ni sunod dayon si Giselle, ang maguwang ni Ava. Sa tanang babae, sa akong kinabuhi, si Giselle ang pinakapaborito ni Mama. Kay buutan ko no kayo, conservative, gwapa, ug makamao nga bubuhat og mga trabahoon sa balay. As usual, si Giselle ang maganhaan sa mua. Inikabot niya at imanon dayon siya ni Mama. Nalitan og soft drinks ug pan. Samtang malipayon mi nga magatubang ni Giselle nga mangaon ug nagistoryaanay, nakabantay ko. Ug usa ka bata nga nagtago sa kilid sa mga sinako nga bugas nga among baligya. Kinsa ng bata Giselle? Pangutana ko pa. Kana si Ava bitaw na ako manghod. Mukuyog man gyud siya. Bisin di na ako pakuyugon. Nisunod gyud ay nako. Tubag pa ni Giselle Papa Joe.
Gikamay na ko ang bata o ako ipaduol na mo o gitagan og panog soft drinks kay naluoy kay ko niya nga payatot kayo. Pangag ang ngipon. Unya halata kayo nga magiuwawon. Sukad niya to, kada suroy ni Giselle sa mua, kuyog na niya si Ava. Nga wala yung buhat, kundi sige kaon sa mga idalit ni mama nga pagkaon nila. Pero nahunong og kalit ang among relasyon nga mo ni Giselle. Diyang nakauyab kini og lalaki nga taga-amo rasad. Naminyo gud si Giselle. Og sukad niya to, tagsa na lang nako makitaan si Ava nga musuroy sa mua. Ni-focus ko sa pag-eskwela kay lisod ra ba kaayo nga akong kurso nga chemical engineering. 4th year college na ko niya to diyang naila-ila nako sa online dating si Kali nga taga Thailand. Si Buana ang iyang mama og Thailander ang iyang papa. Moto nga dito sila namuyo sa Thailand. Usa ra gyud akong giwish Jeremy nga magkakita ta soon diri sa Thailand. Matod pa ni Kali nako sa iyang email. Yes, sure pohon. Og mahuman ako sa eskwela og makatrabaho nako, maka-afford nako nga mo ana diha. Tubag ko pa. Okay ra man gud bisan nagwa pa kay work. Ako ni bahala nimo. Padadaan ti kag kwarta diha para imong pliti. And who knows, ari ka makakitag trabaho diri. Matod pa ni Kali. How I wish ingon anak ka sayon sa akong kasing-kasing. Nalipay kay ko sa idea nga makadtog og Thailand og magakita mi ni Kali. Pero ang akong utok ni supak pa ba Joe? Daghang mga butang nga dapat ko nga i-consider. Una ang akong pamilya. Human niya to, murag na bugnaw ang among communication ni Kali. Inig-email yan ako. Dugay na ko mo reply pero inig-reply na ako mo reply dayon si Kali. Ay no nga ganahan kay siya nako pero wa pa ko'y klaro. Di manggug ko ganahan nga musul og relationship nga way kasiguraduhan. Paspas anang labay ang mga adlaw og nakahuman ako sa kong kurso. After 5 years akong bugno natapos good ang chemical engineering. Pero di pa ko angay nga maglipay-lipay kay doon na pa'y board exam nga umaabot. Gusto na ko nga mahimong licensed chemical engineer. Bisan pa sa akong kagustuhan nga di mag-celebrate wa musugot ang akong mga ginikanan. Kami ni mama ug papa kauban ang tulon ako ka mga manghod nga tumig SM para manghaon. Samtang naglakaw-lakaw mi para mangita og restaurant nga kakan-an kalit nga nisyagit ang akong manghod og hala si Ate Ava! Ate Ava! Matod pa sa akong 12 years old nga manghod nga babae. Taw-taw po nga wa ko makakita kang Ava. Dako naman day siya kayo og kausaban og pamurma. Guwapa na kayo siya og sexy. Human siyang high school graduation, wa namin nakita pag-usap. Mao di ay kay nag-eskwela na po di ay siya sa syudad. Pero ang mas labaw nga nakapa-surprise na ako namong tanan sa mga pamilya kay naktuhan gyud namo si Ava nga naglakaw sa mall kauban ang usa ka lalaki. Sweet kay sila ug iyang bayan sa lalaki. Nakabantay si Ava namong og nilingi. Dali siya nga nakawakli sa kamot sa lalaki nga nag-agbay niya. Dayon ni duol siya namo. Uy, nang Sita, Noy Max, Jeremy, nakasuroy lagi mong syudad. Medyo hilaw pa nga nauwaw si Ava. Siguro tungod kay nasakpan na mo siya nga dunay kaagbay nga lalaki. Uday Ava, graduation mo ko ni Jeremy, mag-celebrate may gamay. Kung ganahan ka, pwede ka mudungan na mong pangaon. Matod pa ni Mama. Pero nibalibad si Ava. Kuan ganahan unta ako pero doon na magugoy kauban. Tubag pa ni Ava, dungan siya paglingi sa lalaki nga iyang gibilin sa may layo. Uyab na ni mo Ate Ava, pangutana pa sa kong manghod niya. Ha? Oo. Nalang unta ko'y hangyo ninyo ng Sita, Noy Max o Jeremy. Kung mahimo, di lang unta ninyo isumbong ni Mamag Papa. Kaya kung makibaw sila nga nag-uyab-uyab ko diri, di ko sure og paundangon ko nag-eskwela. Matod pa ni Ava. Ako na ang nitubag sa iyang hangyo, Papa Joe. Aw kanar di ay. Ay kabalaka, di may musumbong sa imong mga ginikanan. Imo man ang life, wa may labot. Pero pag-amping lang Ava, kay kuya ba ni mga lalaki ron, kargadog bakak. Matod pa, nako niya. Nitando si Ava nako og nananghid nga baliko na niya ang iyang uyab nga nagpaabot. Moto ang last na mo pinagkita ni Ava. Nabisi nako sunod adlaw kaya nag-review nako sa akong board exam. Para nako, ready nako sa exam. Adlaw na lang gipaabot na itong hagiyuna. Dito ko sa Manila kaya ito man ipahigayon ang board exam. Pero 3 days before sa exam, doon ako'y nabalitaan sa Cebu na si Papa Max namatay tungod kay giatake sa kasing-kasing. Naghilak si Mama nga nanawag na ako. Ug ako sa puwerte na kong hilak. Bisan tinuod di na ko siya tinuod nga mahan si Papa Max pero gipangga ko niya. Sama sa iyang tinuod nga anak. Si Papa Max na nga ako nailhan nga akong papa. Ug siya pud ang naggasto na ako sa pag-eskwela. Ma, muli ko karon dayon. Bahala ning board exam. Mubalik ko dayon, igo lang ko nga mutanon ni Papa Max. Matod ko pa. Kasi muli kag Cebu, mas stress na kayo ka na og muli ka niya, balik na sad.
Musamot kagubot imong hunahuna. Ayaw na pag-uli og Cebu. Di malipay si Papa Max ni mo ana kung di ka makapasar. Maubiya na iyang gusto nga mahimo kang license sa chemical engineer. Tubag pa ni Mama. Wa na ko ni uli og Cebu para sa lubong ni Papa Max. Ni take og board exam unya pagkahuman, usap ako ni uli sa amo. Wala na si Papa Max. Wa na ko ma-expect nga makapasar kay feeling na ako hagbong ko. Usaon nga wa man ko makakonsentrate. Ang ending paggawa sa resulta, hagbong jud ko Papa Joe. Nga maoy nakapa-down og taman sa akong moral. Wala na ko'y gana nga mga apply og trabaho. Diri lang sa duol. Gusto ganyan ta nako nga musugot na lang sa invitation ni Kali nga padtuon kog Thailand. Nag-email ko niya pero wa na'y reply. Samtang napaabot ko sa reply ni Kali, naka-decide ko nga maadto mo trabaho sa Manila. Doon ako'y kaila nga nag-recommend na ko nga doon ay akong chemical plant sa Luzon nga nag-hire og trabaho. Okay lang, bahalag dili lisensyado. Mao na kadto ang akong gipaabot. Pila ra may istorya nakalaga ko og nakatrabaho sa dakong chemical plant sa Luzon. Okay ang akong trabaho, dako ang akong sweldo og friendly ang akong mga kauban ug maayo pod ang akong mga boss. Magduha ko katuig nga nagtrabaho dito diyang usa ka adlaw niya na doon ako i-text nga nadawat. Si Ava ang nag-text nako ug matud pa niya nga nakinahanglan siya tabang. Na ako sa Manila ron oy Jeremy. Pwede ta magkita, nakinahanglan kog tabang. Wa ko'y laing kaila diri sa Manila, ikaw ra. Matud pa sa iyang text. Nakikita ko kang Ava sa lugar nga pinakapabor sa iyahang location Papa Joe. Sa usa ka mall. Dito mi nagkita og dihang nagpadung na siya nako, di ko makatuo sa kung nakita sa iyang itsura. Diiwang kaayo, luspad og namiyahok ang mga mata. Ava, kaslim na gud nimo. Nagunsa man ka dinis Manila? Pangutana pa nako niya. Kuan doon ako'y amiga, gipari ko diri og naabtan kong bagyo og na-cancel akong flight pabalik. So karon wa na ko'y kwarta para iparebook sa akong ticket. Mao ni tubag ni Ava diri nako Papa Joe. Mga alibay nga di katuhuan. Tinuod nga doon ay bagyo 2 days ago, pero nakibaw ko nga doon na siya gitaguan. I know nga mostly sa iyang gisulti nako bakak. Pero ako siyang gisabot. Wa nako sukit-sukita pa. Sa iyahang paggipatuon nako nga nituo ko sa iyang gipanulti. Mao ba? Sige tabangan ti ka. Ikaw pa silingan ba yata? Pero sa di pa tamo ato og ticketing office para magpa-rebook sa imong ticket. Mangaon sa taoy. Matod ko pa niya. Dayon gidaan ako siya sa restaurant. Puros mga lamia pagkaon ang sudan nga akong gi-order. Pero wa mo kaon si Ava. Nagtimi-timi ug murag giluod sa mga pagkaon. Kaon og lagandyak iniwang kay kao. Unsa man kaoy mura man kag masakiton. Matod ko pa niya. Nakita ra akong gipugos ni Ava ang kagulingon og kaon ug wa siya gana nga mutan-aw nako. Unya luya pa kaayo nga murag masakiton. Doon na kay gipamati. Naglain mo lawas. Pangutana ko pa niya. Wa ko'y sakit Jeremy oy, kapoy lang yun. Ganahan ko nga matug. Tubag pa niya. Tungod kay dala naman ni Ava ang tanan niyang gamit, wa po kuno siya kapuyan na kaibaw na ko sa akong buhaton. Nagpaduol mi sa airport daan. Nikuha ko sa ka-room sa pension house, dili layo sa airport para di mi mahasol. Ugma sa kadlawon, inighatod na ko. Ngadto niya sa iyang first flight balik sa Cebu. Okay ra nimo nga usa lang ta ka-room. Anyway, pila naman sad ka oras ato ikatug. Kay hapit naman imong flight. Pangutana ko pa niya og nitando siya Papa Joe. Nag-check-in mi sa ka-room. Una na ko siyang gipasud sa banyo para manglimpyo siyang lawas. Paggawas niya, humot na kay siya. Nagsuot na siya daan sa gisuot para siyang flight nga usa ka karsones og blouse. Nibanos ko gamit sa banyo. Naligo ko tungod kay wa ko'y daang gamit. Gibalik na ko nga akong gisuot niya ng adlaw. Naghigda na si Ava sa katre ug naa na siya sa pinakanghilit nga bahin. Isbog og gamay sa tunga Ava kay mahubay ka diha. Di bitaw ko mamaak ug di man pug ko mulihok. Ari ra ko sa pinakadaplin. Matod ko pa niya. Igo lang siya ni sibog og gamay unya nagbukot dayon og habol. Mga 2 ka oras na siguro nilabay pero wa ko batiyag duka. Usahay madungog na ko nga nihagok si Ava pero totood magsigig limbag-limbag. Murag naghigwaos gyud siya. Ako sab, wa ko makasabot og gibati. Kaming duha lang sa kwarto ug nagduog pa gyud sa usa ka kama. Taud-taud nakabantay ko nga gitanday ni Ava ang iyang batiis akong batiis. Unya, nagkaduol siya nako. Nidikit siyang taman nako hangtod nga gipatong niya iyang kamot sa akong dughan.
Wa ko makalihok ug wa ko makibaw sa angay na kong buhaton. Hangtod nga naka-feel na lang ko nga gihagkan ko ni Ava sa akong aping. Unya sa akong lips. Wala gyapon ko mulihok. Nagpa-pretend ko nga natug ug wa masayod siyang gibuhat. Pero diyang gihikap na ni Ava ang ubos nga bahin sa akong lawas na kaybaw na ko kung sa ipasabot ato Papa Joe. Ang private part, ang sensitibong bahin sa akong lawas. Naigking ko og kalit nga nibangon og murag na kurintihan. Ava, naunsa man ka manghikap man ka? Pangutana ko pa niya nga medyo taas pa ang akong tingog. Ngano di ay, dili ka? Ako na mismo ang muhatag sa kagulingon nimo Jeremy. Ayo ko igna nga balibaran ko nimo. Nakuratan kay ko sa kung nadungog niya. Nibangon ko og nagbarog na lang sa layo sa bed nga tukang Ava. Bisan og nidaot ko karon Jeremy, sexy pa manggihapon ko tanawa. Matud pa ni Ava dungan sa pagsatagsan niya gubo sa iyang saput, una sa iyang blouse, din iyang karsunis, unya sa iyang underwear. Hubo na ang tanang lawas ni Ava. Sakto iyang giingon nga sexy gihapon siya. Ang iyang lawas bisan og niwang na siya. Pero ako, wa ko makalihok. Mura ko giugbok sa iyong gibarugan. Sa pagkatinuod lang mao kadto ang unang higayon nga nakita ko og babae nga naghubo sa akong atubangan. Yes, Papa Joe, sa gingon nga first part sa akong story nga daghang ko mga babae nga nakarelasyon. Yes, nakarelasyon ko pero friends lang yun. Wa ko makapanguyab nila bisan og nakaibaw ko nga ganahan sila nako. Sayod ang Ginoo og yon sa nako og pugos ang kagalingon nga makagusto nila. Pero wa gyud. Kay sa tinuod lang, lahi ang akong gusto. Dili babae, kundi lalaki, Papa Joe. Oh, mahuyang ko, Papa Joe. Dugay na ko nahibaw ni ini. Bata pa lang ko nasayod pod ang Ginoo nga giyunsan akong fight ang akong kagalingon nga makalikay sa tentasyon sa mga lalaki. Labi na, og doon ako'y crush nga lalaki nga suod nako. Nagtakuban ko, nagpakaroon ingnon. Sa tinuod lang, ang pagkiksuod ng kong babae may one way para makaingon ang mga tao, especially lang ni mama o papa nga lalaki ko. Abi nila, og nauyab na ako si Rachel, si Ara o si Giselle, pero wa. Mo hinungdan nga gipulaan na sila na akong paabot. Og nanguyab na lang og lain ang ukumban nagminyo. God knows o sa kalisod ka nang duna kay gitaguan sa imong closet. How I wish sama ko sa mga lalaki nga okay kay nila nga muladlad. Di ko pwede. Una, mauwawan ang akong pamilya. Si mama nga duol sa simbahan o girespeto sa katawhan. Unsa naman lang nga ikasulti nila sa among pamilya. Kung mahibawaan nila nga mahuyang ko, di na ko nila tahuron o ila kong bugal-bugalan. Di ko musugot nga ingon ana ang mahitabo. Mo hinungdan nga nagtago ko sa kung tinuod nga pagkaako. Usa ka tawo lang ang nakibaw sa akong pagkatao, si Papa Max. Third year high school ko niadto dihang nakicommunicate kang Papa Max ang tinuod na akong amahan. Kay gusto siya makakita nako. Nibalibad ko pero giyamaaman ko ni Papa Max. So ay lang gud og pagkikita gud kung di ka ganahan di mulakaw ka. Ayaw ka balaka kay kuyugan ti ka. Pero ana lang ko magpaabot sa layo. Matud pa ni Papa Max nako. Ug tuod man nagset mi og time, place ni Papa Max para ma-meet nako ang akong tinuod nga amahan. So sa mall sa syudad, sa food court, nagsabot mi nga magkita. Usa ka lalaki nga naglingkod sa food court ug according sa description og t-shirt nga gisuot, mao na gyud to ang akong amahan. Actually, dili na pud nako angay kapangutana kay tinuod na lang giingon nako nga liwat kuno kayo ko sa akong tinuod nga amahan. Insikon pud siya sama nako, puti og taason. Pero taas ang buhok, niini og nakaponytail pa. Unya, pinkish kayo og lips, unya klaro kayo nga nag-apply og foundation siyang naong. Matud pa sa akong nadunggan nga istorya-istorya, gwapo kuno ang akong amahan. Pero sayop sila, dili gwapo ang akong papa kundi gwapa. Mahuyang pudi ay ang akong papa ug dito ko naliwat. Nagbarog ra ko samtang nagtan-aw niya. Wa ko muamin o nitimbaya niya. Ikaw na di ay si Jeremy ang akong anak. Happy kay ko anak nga nagakita ta. Usa may gusto nimong kaunon kay atong orderon. Matud pa niya, medyo hinay og binabayi og ang tingog nga nangutana siya nako. Pero wa ko mutubag. Og wa sab ko nilingkod sa tupad. Nibarog siya og gihikap ang kamot para palingkuron pero kusog nako ni nga giwakli. Ayaw ko guniti. Di na ko magdugay. Human makakita na ko, madto na ko. Sige, bye. Matud pa nako niya. Pero gihawiran sab ko niya. Anak, dili ka ganahan nga magdungan tagkaon? Magbanding ta sa father and son.
Matod pa niya nako pero hait na ko siya nga gitutukan. I'm sorry pero di ikaw ako nailhan nga amahan. Doon na ako'y papa og lalaki gud siya. Di sama nimo nga bayot. Sige, diha ka na. Nako pa dungan sa pagtalikod nga nagdagan og nagpalayo niya. Diyan nakalayo nako, nakahilak ko Papa Joe. Wa na ko masayod sa ko ang exact nga purma sa kong paghilak. Nakabantay na lang ko nga dunay niagbay nako. Si Papa Max og iya kong gipakalma. Diyang nakalma nako, gipangutana ko si Papa Max. Kita ka sa dagway sa nagpailan nako nga tinod nga amahan? Mas babae pa tanawon kaysa kang mama no? Wa oroy gabae, wa mauwa sing hitsura. O gitubag ko ni Papa Max. Ayaw na lang sawayan ng mga mahuyang Jeremy. What if ikaw po doon niya? Mahitabo na nimo. Sa may mong buhaton. Medyo nasuko pa nga tingog ni Papa Max nako. Ha? Buot nimong ipasabot nga nakabaw ka sa kong sekreto pa? Pangutana ko pa niya nga sagol ka hadlok. Nagduda nako pero karon lang nako na-confirm diyang nakita ko ang imong amahan nga usaday ka mahuyang. Unya nidagan ka palayo nga nagkiikiay. Muram kag babae. Naghilak nga murag babae. Tubag pa ni Papa Max. Nagkabuang kong hangyo ni Papa Max nga di lang uta niya isulti kang mama ang tinuod. Labaw na sa kong mga manghod kay bawod yun ko nga mugkatag kini sa tibok baryo. Ayaw ka hadlok oy, your secret is safe with me. Pabuto na ko nga ikaw mismo ang muladlad. Ug kung wa man gani kay plano o di ko manabi, bawnon ko na hantod sa kong lubnganan ang imong sekreto. Pasalig pa niya nako. Ug tuod man, gibawon gyud ni Papa Max sa lubnganan ang akong sekreto. Wa siya manabi nga mahuyang ko Papa Joe. Natulala ko og murag nawa sa kagulingon diya og diya pa ko nakamata nga giwarawara na ni Ava ang iyang padre sa kong naong. Jeremy, sorry na di ko mamugos nimo. Matod pa niya nako unya kalit nga nihilak. Ganun nihilak man ka Ava. Pangutana pa nako niya, kinabalaka ko niya. Nagminatay siya og hilak. Sa putol-putol nga pong dungan siya pagsigig bako gisulti ni Ava ang hinungdan siya paghilak. Ang tinuod lang Jeremy mabdos ko ug gidaganan ko sa lalaki na kapamabdos nako. Mo hinungdan nga di ako diri sa Manila kay giapas nako siya pero wa na ko siya makit-i. Wa na siya magpakita nako. Wala na'y amahan ang akong anak. Unsahon ka nako pagsulti sa kumang ginikanan. Unsa may naong nga ikatubang sa tong mga silingan sa tibok baryo. Padayon pa nga paghilak ni Ava. Mao ba hinungdan nga gusto nimo nga dunay may tabo nato para ipaangko nimo nako ang bata nga imong gisabak? Pangutana ko pa ngadto niya. Unya niyango si Ava. Sorry Jeremy. Hopeless lang gyud ko. Nakita am gud nako sa mga salida sa TV nga iseduce ang lalaki para dunay mahitabo nila. Ipaangkon dayon ang gisabak sa babae. Nga ingon ana nga style ba pero pakyas ko. Wa ti ka maseduce kay wa kay amor diri nako, di ba? Dili mangisog ang imuha sa mga babae, di ba? Tungod kay dili babae ang imong gusto. Lalaki, di ba Jeremy? Ako nasab ang niduko. Sign sa kong pag-angkon sa akong sekreto. Nasayo na day ka. Giyon sa manong pakibaw nga di magyud ko magbinabay og lihok sa ato. Pangutana ko pa ngadto kang Ava. Wa ba day kakabaw nga mao nay chismis sa atuang nga bayot kuno ka? Di lang sila kanawang nimo kutob sila sa paghungong sa mga silingan nga tabian. Tubag pa ni Ava. Sa ako nadungog, ako nasab ang nakulbaan. Nasyak ko nga duna day sila chika sa mong baryo about sa kong pagkatao. Nganong itago pa man na nimo Jeremy? Di raman kay ikaw ra ang sama ana. Ladlad na lang good. Kung magsigig tago-tago, musamot na. O sigig li ang mga tao nga mga itutsera sa imuhang pagkatao. While kung muladlad ka, wa na sila uting kayon pa sa imong life. Matod pa ni Ava. Nagsalita baya ang mabdos. Ikaw kuno bi, nganong mahadlok man ka musulti dito nga mabdos ka. Ladlad sab. Binayot ko pa nga tubag nga to niya. Pero pareho mi, gubot o gunahuna. Nagkatawanay na lamin duha ni Ava Papa Joe. Nagkatawan naming naghigda sa katriyo niya dali ra kay nga nakatug. Wa na mi gitaguan sa sugusa. Naka-feel ko og relief nga doon na nakoy usa ka tawo nga nasultian sa akong sekreto. Pagkakadlawon gihatod nako si Ava sa airport. Unya, sa wa pa siya mulakaw, ako siyang gigakos. Take care, Avs ha. Kaya ra lang ginanimo sa pagsulti sa mong parents nga doon na sila umaabot nga apo. Tibay at lakas lang girl. Oh, good luck nimo. I hope nga okay nang tanan. Medyo hinhin ko pa nga sulti niya kay at ease na kay ko nga magbinabay og tingog siya nga tubangan.
Unsa pa may ako itago nga kibaw naman siya. 1 month after, wala ko'y balita kang Ava. Wa mo po siya mo text nako ug sa nitabo niya. Nagsingabot na ang pista sa among baryo niya adto, pero wa ko'y plano nga muuli. Pero si mama kulit na kaayo, di ko na siya musugot ug di ko makauli sa pista. Mao nga, sige, pabigyan na lang nako si mama, kay gimangaw man pug ko niya ug sa kong mga igsuon. Namalit ko og ticket sa Replano bound for Cebu. Ug pila may istorya, naabot ko sa mong baryo sa dispira sa pista. Igo lang ko nakarelax sa mua, kauban sa kong mga manghod, dihang nagkagubot sa among gawas. Dali ko nga ni gawas ug nangutana o sa nitabo. Matod pa, nga dunay kagubot nga nitabo sa kapilya. Doon ako no'y gisaniban og daotang espiritu. Out of curiosity, ako ug akong manghod, o mga manghod, dali nga ng lakaw padung sa mong kapilya. Ug tuod man pag-abot namo didto, daghan na kayong tao, nagkagubot, ang uban nga nagsingig pangadji, ang uban og nagsikit-syagit ug panawag og pari. Dihang nakaduol nami, pamilyar na ko babae nga di umano'y gisaniban. Si Ava ang ako nakita nga nag-wild og naglitad-litad ang lawas kay doon ako siya nakita nga agta nga gustong musud siya ang lawas. Ang mga lalaki nagunit sa duha niya kakamot ug bukton. Doon na siya nagunit siyang hawak samtang nagsigig rosaryo ang mga tiguang. Wa ko makasabot song gibati o gusto ko nga moduol niya pero daghan kay mga tao nga nitabang. Ug niabot na sab, ang pari dayon gibinditahan si Ava. Nikalma si Ava sa mong paglitad-litad o gipahigda sa lingkuranan at tubangan sa altar. Padayon gihapon papangadji o ang pari o ang mga tiguang. Ilang giabog ang demonyo nga gusto ko nga musud sa lawas ni Ava. Hapit na kadlawon pero daghan lang gihapon tao nga nakiisyoso. Ang uban tininuod gyud ang ilang pag-ampo pero ang uban nagkatawa. Dunay ni tuo, dunay sa wa ni tuo. Dunay hugon-hugon nga nagdrama-drama lang kuno si Ava. Nga gisudlan og daotang espiritu pero ang tinuod gyud buntis kuno si Ava ug way amahan ang iyang gisabak. Dito pa na ako nahibawi nga hangtod di ay karon wa pa di ay gihapon ni angkon si Ava. Nga wa pa di siya musulti. Nga nagsabak siya. Nakapauli na mi sa balay kauban ng ako mga manghod pero wa ko makatug niya itong gabi una. Akong nahuna tuwa kang Ava. Kaluoy po din taon niya. Pagkaugma, ako nabalitaan nga giuli na si Ava sa balay kay nihawa na kuno ang daotang espiritu siyang lawas. Nakahukom ko nga bisitaon ako siya sa ilaha ug naabtan ako si Ava nga naghigda silang sofa nga luya kayo. Nagpiyong ang mga mata ug luspad kayo. Gitanaw nako ang iyang tiyan, dili pa kayo maklaro. Niwang manggod siya ug murag waray bata siyang tiyan. 2 ka buwan pa ang iyang tiyan ni Ava ni ato Papa Joe. Nananghid ko siya mga ginikanan nga makikstorya ko kang Ava og nisugot raman pod sila. Diyan kami nalang duha sa sala, nilingkod ko sa sofa, kilid niya og ako siyang giingnan nga, Avs, ako ni si Jeremy, pagmata diya uy, pukaw pa na ko niya. Inanay nga ni buka ang iyang mga mata. Nauli na day ka, nagunsam ka diri sa amo. Hinay pa nga pangutanan ni Ava diri nako. Gabi pa ko diri uy, saksi ko sa mong palabas, ngiga ni mo uy. Hurot kong bilib ni mo da sa mong acting. O sa drama sa mong kisaniban og agta. Oh my gosh, sa tanang pwedeng buhaton, sanib-sanib pag yun mong nahununaan. O sa gusto na mo ipalabas nga nabuntis ka, o niya, agta ang amahan. Nagkatawa ko samtang nagsulti niya pero iya lang kong gihapak o niya nihilak na sab siya Papa Joe. Kung ikaw pa nasa kong lugar, bayuta ka. Di gyud lalim. Kadagan ako ni ate magtugan nila ni mamag papa pero di gyud nako mahimo. Tubag pa ni Ava. So, kanus aman na nimo sila sultian kanang muburot na imong tiyan. Nga sa gustuhon nimo sa dili mutubo magyud na. Kung ako pa nimo no mutugan na lang ka. Now na. Matod pa nako niya. Laom kay nga nang hupaw si Ava unya nihilak na sa bugtaman. Paita oy. Kung doon na palang utay amahan niya nga akong gisabak. Di unta ko mauwaw nga itugan nila ni mamag papa. Matod pa ni Ava. Sa kalit lang, nasultin ako ni mga punga nga, sige, ako nila mga mahanan ng bataa. Nisiga ang mga mata ni Ava. Unsa, nabuang ka? Kibaw na siguro ka kung sa metabo kung ako ni mo akong gisabak. Masugamak yung ka pagkasal na ako, Jeremy. O di ko gusto nga maapil ka sa kong problema. Ako ning isudlan, ako ning sulbaron. Tubag pa ni Ava. Sulbad ba oy? Asa man? Hangtod karon wa pagani ka kasulti. Kibaw ko nga di nimo kaya. Di ka gusto nga mawawan. Di ka gusto nga libakon sa silingan. Pareho lang ta abs.
di po ko gusto nga i-chismis sa mga salingan nga bayot ko. Mao nga i-prove na ko nila nga laki ko. Ang kunong ko ng bataa nga imong gisabak. Nahilom si Ava og pila ka minutos, dayon nitutok nako. Tinuod ka? Sigurado ka? Wa na biya ni atrasay ha? Matod pa niya nako. Og mao to Papa Joe nanindog minduha ni Ava og nag-holding hands nga gipangita namo ang iyang mga ginikanan. Na-shock sila dihang nakita namon duha nga nagunitay sa kamot. Og didto way duha-duha nga gisulti nako nila nga mabdo si Ava sa among anak. Unsa? Kay manag-uya ba day mong duha? Pangutana pa sa iyahang nga inahandri nako. O, kaming duha si Ava nagkauyab mi dihang niadto ni siya sa Manila 2 months ago. Nagkita mi didto og wa mi makapugong sa among kagalingon. Mausad siguro ni rason nga murag nag-hallucinate siya. Feeling niya nakita siya agta nga gisaniban ng iyang lawas. Stress lang kaayo ni si Ava. Kay wa siya masayod sa iyang usaon niya pagsulti diha ninyo nga nagsabak siya. Mahadlok siya nga kasab-an ninyo labi na nga nag-eskwela pa siya. Grabe akong gimugna nga bakak. Mutuo lang ang iyang mga parents. Ug wa man pod mapakyas. Kung pang-famas ang acting ni Ava diyang kunuhay gisaniban siya, pang-Oscar lang pod sa dangakong speech, Papa Joe. Nituo silang tanan. Hasta akong mama o mga igsuon o mga silingan. Giasikaso dayon nila nga mong kasal. Usa si mama sa nangusog nga magkasal dayon mi sa labindaling panahon. Kay excited kay sila nga mamahimo kuno nga lola. Sa munisipyo lang mi gikasal kay dinalian man. Simple lang nga mong kasal. Ang handaan, bongga kayo, nag-ihaw sa kabaka o tulo ka baboy. Unsaon nga imbitado man ta na silingan. Si Mama Pod, ang nasunod nga adto mi puyo, tipon niya. Samtang wa pa mi kaugalingong balay ni Ava. Ug tungod kay minyo man ko, nakahukom ko nga di na lang ko mopadayon og trabaho sa Manila. Nibalik na lang ko kadiyot para formal nga mupasa kong resignation o niya gisettle nako ang tanan, dayon nibalik na kog Cebu. Sa among probinsya kung diin magsugod mi sa among pamilya ni Ava. Ako na ang ipadala ni Mama sa among negosyo. Nalipay yun kayo siya nga naminyo na ko ug magkaapo na siya. Sa tinod lang gikut-kut ko sa akong konsensya. Nituo sila sa akong bakak o sa kay bation nila kung may bawaan nila ang tanan nga palabas lang. Sa akong kwarto, dito mi temporaryo nga nagstay ni Ava. Okay man ang mong relasyon. Magkasinabot mi o kami lang duha. Muraming barkada lang. Mag-istorya mi, magkinatawanay. Siya ang maghigda sa bed samtang ako naggamit og nipis nga foam sa sahog. Tulin nga ng labay ang buwan og nakapanganak na si Ava og usa ka babae. Nalipay kay si Mama kay matod pa niya liwat kuno kaayo nako ang bata. Amot ba nga insiko og pution man sab ang bata. So wala ray pagduda nga di ako ang tinud nga amahan. Niadto mga gayuna na human na pod ang ipatukod nako nga gamay nga bungalo para sa among pamilya. Mao nga namalhin mi og naglahi. Okay ra ang tanan, booming among negosyo ug malipayon mi si Ava. Ug labaw sa tanan, usa nako ka sulundon nga father figure sa anak ni Ava. Pero usahay di malikayan nga magistoryahanay mi ni Ava sa among status. Sama niya tong gabi nga wa mi dayon makatug. Ni kalitsig pangutanan nako. Jeremy, happy ka sa imong life karon? Og nitubag pug ko nga, syempre, happy ko. Ngano nakapangutan na magkaana? Nakailan na kay ko nimo oy. Dili ka genuinely happy. Feeling na ako na priso na hinuon ka sa atong sitwasyon karon. Nagpakaroon ingnon ka nga para lang nga i-please nimo ang imong pamilya ug ang imong mama. Dili mo ka na dapat buhaton oy. You deserve to be happy. Have a relationship to someone nga imong gilove sa tinud-anay. Matod pa ni Ava. What do you mean? Anang gilove sa tinud-anay ba? Kinsa may imuhang gimin uy? Pangutan ko pa niya. Ay da, si Kali good. Natuka nga wa ko kabasa sa inyong emails. Tubag pa niya. Oh yes, si Kali. Nalimot na kong sulti ninyo sa unang part sa kong story. Nagtuo siguro mo nga si Kali babae no? No, dili siya babae. Lalaki si Kali nga akong kapinpal nga taga Thailand. Wa ko'y kalibutan nga nang basa di ay si Ava sa among mga emails. Nakaibaw ko kung saan ninyo kalab ang usa-usa oy. Ni Kali. Nganong di man nimo siya atuon sa Thailand. Okay ra na ako diri. Nakalabang na ko sa critical point sa akong life. Pagkikita niya sa Thailand. Mayo dito kay wa nay restrictions dito.
Pwede ka muladlad dito og maglipay-lipay nga way makakita nimo ng mga judgmental kayo nga mga mata. Enjoy your life, Jeremy, and be yourself. Sakto tanan si Ava sa iyang gisulti. Pila ka adlaw po ko nga nagunahuna o nagtimbang-timbang sa mayong buhaton. Hangtod nga nakakam up ko mayong buhaton. Gisultian ako si Kali sa akong plano. Gisultian po na ako siya nga minyo na ko. Wala nalipay si Kali, Papa Joe. You did not tell me nga married na day ka. Nagpaabot ko og dugay ni mo, Jeremy. Hoping nga makadecide na ka, pero sa imong giingon na ako nga minyo na ka, di ko ka na madawat. Di ko mangilog nga pagkatao. Kumwari kag Thailand, okay lang. Mutabang ko nimo pagpasudog trabaho. Pero wala na kita. Gitapos ni Kali ang mong relasyon. Pero siya, ang ingon nako nga mutabang lang gihapon siya nako. O pila may istorya nakalarga kog Thailand para manrabaho. Mausab na ang nahibawan sa tanan nga nag-abroad ko. Sa pagkakaroon, di ako nagtrabaho sa Thailand. Ug samtang niya ako diri, na ako'y freedom. Mabuhat na ako ang akong gusto. Makasulob ko og mga sinina nga binabay. Mang make-up ko og mang lipstick. Finally, nakaladlad na gyud ko, Papa Joe, pero mawalagi, kinahanglan pa nga mori og laing nasod. Gi-promise na ako sa kagalingon nga mabutra ang right time nga mabuhat na ako ang pagladlad diha sa akong yutang na tawhan. Pero dili pa karon. Nagtigom pa ko og igong kusog. I know nga daghan pa kaayo kog ayuhonon sa kinabuhi. Daghang tulironon pero tao lang ko. Di ko Ginoo nga perpekto. Matod pa ni Ava nga dili na ko magunahuna og mga stressful thoughts. The most important is wa ko'y natumban. Wa ko'y gipasakitan. Wa ko manlupig sa akong isikataw. Daghan kayong salamat sa pagbasa nimo sa akong suwat, Papa Joe. This might not be the ending nga i-expect sa imong mga followers nga naminaw karon, pero I'm sure nga wa ko na ginusara. Dagan pa ang saman nako nga dunay gipangtaguan nga skeleton sa ilahang closets. Daghan pa nga nagpugong-pugong nga nabalaka sa mga reaksyon sa katilingban kung ugaling sila muladlad sa ilang tinuod nga pagkatao. Sa akong part, happy nako kay na-achieve na nako akong gusto bisag usa ka tikang lang. This is just the beginning. Ay plan nga mukalit lang og buto sa mga barangay nga nakadress na. Taas ang buhok ug naka-makeup. May imagine na nako ang mga naong sa mga silingan. Sa laing bahin, wala ko mabalaka sa reaksyon sa akong mama. Ug mga igsuon kay ginahinayan na sila og sulti ni Ava ug nadawat raman pod nila. Thank you so much and more power sa imong YouTube channel, Papa Joe. Imong magtatampo, Jeremy.